Bakit kaya yung isda na ito ay napakaraming natatakot? Kesyo ayaw daw nilang lutuin kasi daw nakakalason. Mahirap na nga naman daw, baka mamaya kapag niluto nila ay mapahamak pa. Ganyan din yung mindset ko dati pagdating sa tulingan. Pero sabi nga nila, tanggalin mo lang daw yung buntot, okay na. Hindi ko alam kung may katotohanan yon. Pero nang dahil sa pag-iingat, syempre tinanggal ko na lang din. Baka mamaya nga naman magkatotoo, mapahamak pa. So pagkahugas ng mga isda, nilagay ko lang dito sa ating kawali. Nilagyan ko lang ng hiniwang sibuyas, luya at bawang. Tapos tinimplahan ko lang ng asin. At nilagyan ko lang ng pamintang durog. So ipapaksiw ko lang muna itong isda na to. Sukang medyo maasim yung inilagay ko kasi mas favorite ko sa paksiw yung medyo maasim. Tapos nilagyan natin ng sili, sabay lagay ng konting tubig. Samahin ng apoy, hinayaan kong kumulo ng 20 minutes. Tapos binuhusan natin ng isang niyog o kakanggata. Kapag ganito yung niluluto ko, halos favorite lahat ng kasama ko sa bahay. Kaya siguradong walang matitira. Talagang ultimo yung ulo, nabubulat-lat. Makuha lang yung mga kalaman-lamanan dyan. Yung dating hindi namin kinakain pero ngayon naging paborito pa. Masarap kasi yung pinakalaman niya, talagang siksik. At masasabi mo na talagang bubusugin ka ng isda na ito. Kaya dun sa mga nagsasabi na baka malason, wag po kayo maniwala doon. Kumain po kayo ng tulingan. At baka mamaya natatakot lang din kayo dahil sa buntot, di tanggalin nyo po yung buntot. Ito nga po at sigurado naman na to na hindi naman ako nalason. Salamat po sa inyo. God bless you all.